Sa mga balitang pambansa, pasado na rin sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang resolusyon layong amyendahan ang economic provisions ng saligang batas. 288 na mambabatas ang bumotong pabor, 8 lang ang tumutol habang 2 ang nag-abstain. Sa pamamagitan ng paglalagay ng katagang unless otherwise provided by law, target ng RBH 7 na luwagan ang mga restriction at buksan sa mga dayuhan ang pagmamay-ari ng public utilities, mga eskwelahan at advertising industry sa bansa. Pagtitiyak ng mambabatas, lilikha ito ng mas maraming trabaho sa Pilipinas. Pero para sa Makabayan Bloc na isa sa mga tumutol sa RBH 7, questionable ang prosesong tinahak ng Kamara sa pag-amyenda sa konstitusyon. Bukod dito, di rin nila masikmura ang pagbubukas sa mga dayuhan ng ating mga eskwelahan at public utilities gaya ng tubig, kuryente at komunikasyon. Iinom lang ng tubig ang mga Pilipino ay kailangan niya magbayad ng water bill. Sa mga dayuhan, magbubukas lang ng bentilador ay magbabayad ng electric bill. Sa mga dayuhan, anong klaseng pambansang polisiya ito? It forfeits to foreign dominance, Philippine posterity is in violation of the constitutional policy of the country developing a self-reliant and independent economy effectively controlled by Filipinos. Ngayong pasado na sa Kamara, itatransmit na sa Senado ang RBH 7. Umaasa ang Kamara na ngayong Holy Week break, mag-uusap ang mga liderato ng dalawang kapulungan para pagkasunduan ng tatahakin ng dalawang resolusyon para sa economic tsa-tsa. Samantala, lusot na rin sa Kamara ang panukalang kanselahin ang prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Sa botong 284 na pumabor, 4 lang na tumutol at 4 na nag-abstain, ipinasa ang panukala sa ikatlo at huling pagbasa kagabi. Nakitaan daw ng paglabag ang SMNI. Kabilang ang pagbabago sa kumpanya nitong Suarasog Media Corporation nang hindi ipinapaalam sa Kongreso. 2044 pa sana mapapaso ang prangkisa ng SMNI. Nagugat ang usapin sa prangkisa ng network dahil sa isang episode na tumatalakay sa umano'y bilyong pisong travel fund ni House Speaker Martin Romualdez. Pero iginiit ni Romualdez na ginagawa lamang ng mga mambabatas ang kanilang tungkulin. Samantala, anumang araw ay posible nang arestuhin ng mga kinatawan ng Senado si Pastor Apollo Quiboloy. Ayon sa Davao City Police Office, nakahanda silang ipatupad ang arrest order. Pero dapat silang maging maingat dahil maraming supporter ang pastor at mahirap nang magkagulo. Kung hihiling naman daw ng escort ang kampo ni Quiboloy sa mangyayaring pag-aresto, nakahanda raw sumama ang kilalang malapit sa pastor na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Bukas din daw si De La Rosa na bigyan si Quiboloy ng security kapag humarap na ito sa Senado. Sa isang pahayag, sinabi ng kampo ni Quiboloy na ginawa nila ang lahat para protektahan ang karapatan ng pastor. Pero may ilang makapangyarihan daw na desididong pabagsakin si Quiboloy. Bago nito, inanunsyo ng Department of Justice na inirekomenda ng Davao City na sampahan si Quiboloy at iba pa niyang kasama ng kasong sexual abuse, child abuse at human trafficking. Nakapasok naman ang 36 na Chinese Auxiliary Force ng Philippine Coast Guard. Nabulgar yan matapos maungkat ng isang mambabatas sa pagdinig ng Kamara sa planong modernisasyon ng ating Coast Guard. Pag-question niya, paanong nakalusot ang mga banyaga sa non-government organization na tumutulong sa Philippine Coast Guard. Lumabas din na 2 hanggang 3 taong nakapag-operate ang mga Chinese sa loob ng Auxiliary Force. Samantala, sagot naman ng Coast Guard dyan, matagal na nilang nadiskubre ito. Delisted o inalis ng mga Chinese na voluntaryo raw na pumasok sa Hanay. Kulang din daw ang mga ito ng kaukulang permit kaya tinanggal. Pinuri naman ito ng kongresista lalo't posible raw na mga espiya ang mga Chinese ngayong mainit ang tensyon sa West Philippine Sea. Nagbabala naman ang Philippine Space Agency sa posibleng pagbagsak ng Chinese rocket debris sa loob ng bansa. Ayon sa PhilSA, tinatayang tatama yan sa mga baybayin ng Vigan, Ilocos Sur at Catanduanes. Kahapon kasi nung umaga, nagpakawala ng rocket mula sa Wenchang City ang China. May dala itong satellite na papunta sa buwan. Ang mga debris o bahagi ng rocket na mahuhulog ay dinisenyo na kumalas kapag nakapasok na ito sa kalawakan. Paalala naman ng mga otoridad, i-report agad kung may makikitang debris.
Babala rin nila huwag itong hawakan o lapitan dahil posibleng may nakalalasong kemikal ang mga debris. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.